A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at dakilain natin muli ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah ang hangarin ng video na ito ay upang ipaalala natin sa bawat isa sa atin, lalong-lalo sa mga kapatid natin sa pananampalataya na kung saan naging trending talaga mga sahaba radiyallahu anhum ay talagang napakatinding hirap ang kanilang pinagdaanan. Alam natin yon, na kung saan mababasa natin, maririnig natin sa kanyang history, sa buhay, sa kanyang talambuhay, na sa kanyang pagpapalaganap ng Islam ay halimbawa doon ay nilalagyan ng tinik ang kanyang mga daanan. Okay, tapos nung sila ay lumabas na para spread ang mensahe ng Islam, ay binabato sila ng mga kuffar Quraysh, ng mga tribo ng mga Quraysh na hindi mga Muslim. Grabe ang hirap na kanyang dinanas at ng kanyang mga sahaba, okay, para lamang sa atin, para sa kanyang umma. At bago pa niya nilisan, ang mundong ito ay sinigurado niya, okay, na kumpleto ng lahat para sa kanyang nasasakupan, para sa atin lamang. Tapos, ganyanin lamang yung ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, meron tayong i-share na isang picture na nakuha po natin ito sa sa Google. Ito po ay galing sa tweet ng hindi ko alam kung siya ay lalaki or babae, kaya lang yung kanyang picture ay medyo hindi maganda. Nag-alinlangan tayo kung siya ba ay lalaki or babae. So mas minabuti nating itago lamang ang kanyang picture para hindi magkaroon ng tinatawag na fitna. Kasi baka mamaya siya ay isang babae. At nakasulat doon ang kagaya din ng ginawa ng isang bansa, hindi natin kailang banggitin na kung saan sa ginawa nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So narito po ang kanyang picture. Okay, ito po ang picture na makikita natin sa ating screen. Okay? Ang nakalagay po dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang nakalagay hashtag illa Rasulillah. Okay? Nakalagay diyan yung ang kaniyang pangalan ng bansa na ito ngunit naka-Arabic. Okay, hashtag illa Rasulullah. Okay? Illa Rasulullah o illa Rasulullah. Okay? Nakalagay dito ay proud to be Muslim. Okay? At dito ay nakalagay Allah tapos Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang dahil nga sa ginawa nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ininsulto nila, okay, ininsulto nila at kung ano pa yung mga sinabi nila against kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ay narito ang aya na para sa kanila. Okay, narito po yung aya at subhanallah, ito rin po yung binasa ng imam kanina. Okay, binasa ng imam to kanina sa kanyang sala pagkatapos ng khutbah. Ang simula nito ay ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ang karugtong nito, ito na yung nabanggit dito sa screen na ating makikita na sinabi po dito, walladhina yu'dhuna Rasulullah lahum adhabun alim. Okay? Ibig sabihin, sa sinuman na abusuhin niya, sa sinuman na insultuhin niya ang propeta mo, ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mapapasa kanila ang tinatawag na napakatinding kaparusahan. Okay, kasuklam-suklam na kaparusahan. Okay? Ang sa ibang aya ay binanggit na sinabi doon na la'anahumullah. Ibig sabihin yung talagang mapapak sa kanila ang sumpa. Okay? Ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi dito, and those who abuse the messenger of Allah, at ito na nga yung tinutukoy natin dito, ang Propeta Muhammad, peace be upon him, for them is a painful punishment. Subhanallah. So, kaya kung tayo ay nalulungkot dahil mahal natin ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay insyaallah sa araw ng paghukom sa kabilang buhay ay mapapasa kanila ang napakatinding kaparusahan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ang tanging magagawa lamang natin ay ang dua, okay, dua at dua para sa kanila na nawa ay gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at buksan ang kanilang puso't isipan na nawa ay maliwanagan sila sa Islam. At kung sila man ay abutan ng kamatayan na hindi nagbalik loob, ay sigurado mapapasa kanila ang painful punishment. Mapapasa kanila ang napakatinding, napakasakit na kaparusahan sa impyerno. Okay? Na kung kaya, ang sabi niya kanina, papaano natin maipakita ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi sa ngayon, sa totoo lang, napakarami tayong mababasa sa social media na nagtitrending na naman na I love Muhammad. Okay? I love Muhammad. So sabi ng imam kanina sa khutbah, sabi niya, papaano natin maipakita ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi niya ay sundin ang ipinag-utos ng propeta at iwasan, layuan ang kanyang mga ipinagbabawal sa pamamagitan ng ating matatungag al-jawarih, sa pamamagitan ng ating mga mga bahagi ng ating katawan. Okay, sundin natin ang kanyang ipinag-uutos at iwasan natin o layuan natin ang kanyang ipinagbabawal, at hindi sapat na maipakita natin ang ating pagmamahal sa kanya sa pamamagitan lamang ng pag-post ng I love Muhammad o di naman kaya ay kung ano pang mga ganitong uri ng post. Bagkus sabi niya, ang sabi ng imam kanina, kung talagang mahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sundin po natin ang kanyang ipinag-uutos at iwasan natin, layuan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. At ito na nga po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi pa rin ng imam kanina, sabi niya ang nakakalungkot dito, hindi na nga sinusunod ang kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nilalabag pa ang mga ipinag-uutos nito. Ano 'yon? Nabanggit din niya ang tinatawag na pag-celebrate ng Maulidun Nabi. Okay? Ang selebrasyon daw ng kapanganakan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya ang ganitong uri ng selebrasyon ay hindi nagpapakita ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ito nga po ay isang gawaing bid'ah. Ito ay isang innovation, makabago ng dahil siya mismo
ay hindi nag-celebrate ng kanyang kapanganakan, ni ang mga sahaba radhiyallahu anhum at yung mga tabi'in ay hindi sila nag-celebrate ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung kaya ay iwasan natin ang ganitong selebrasyon. Kung talagang mahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya ulit, sundin natin siya, sundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos at iwasan at layuan natin ang kaniyang mga ipinagbabawal. So na kung kaya mga kapatid, hinihikayat ko ang lahat ng ating mga kapatiran, lalong-lalo yung mga kapatid natin na nakapagtapos ng university, na sana po ay magtulungan po tayo sa pag-post sa pamamagitan ng social media na ang ganitong uri ng selebrasyon, ang pag-celebrate ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito po ay kabilang sa tinatawag na bid'ah, at ito rin po ang sinabi ng imam kanina sa kanyang khutbah, upang maipakita natin ang tunay na pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iwasan ang kaniyang mga ipinagbabawal. So mag-post po tayo, dahil kung sa mga nakaraang panahon ay naging maingay ang mundo ng Facebook, lalong-lalo ang mundo ng Facebook ng dahil sa mga gawaing bid'ah. Okay, hindi ko na po uulitin ang kung anong gawain na 'yon. Dahil talagang nabulabog ang buong mundo sa tinatawag na sa gawain na 'yon, na kung saan ito ay bid'ah. Ang maraming mga nag-post patungkol sa bagay na 'yon, maraming nagalit, maraming samot-saring mga opinyon. So na kung kaya ito ay dapat mag-ingay tayo sa Facebook. Okay? Kung sino yung mga nag-ingay noon ay dapat mas matindi pa ito dahil talagang ininsulto at inabusong ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at the same time ay talagang sinelebrate pa ang kanyang kaarawan, ang kanyang kapanganakan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ang video na ito ay nakapagdulot sa atin ng kaunting kaalaman para sa lahat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.